Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan sa Zamboanga at dyan sa labas ng bansa sa Mexico. Buenas tardes at muchas gracias amigo. Sa mga katiits po natin dyan sa ibang bansa sa Mexico at dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito po ay aking bago po umpisan po sa paglikod at mayroon po tayong pinapadalang picture po, isang stone marker na pinadala po nating katiits ay mula dyan sa Lingayen, mga katiits. Banda dyan sa Lingayen. So napagandang lugar po ito. Happy katiits, treasure katiits dyan sa kasama po natin dyan sa Lingayen. Isang magandang lugar po itong Lingayen, mga katiits. So mayroon pa siyang pinapadala, mga katiits, na isang stone marker. Ito po parang skull. At mayroon pa naman siyang ilong, dalawang mata. At mayroon siyang katabing stone na maliit, mismong super talaga. Parang ang labas nito ay isang parang fish marker na mayroon siyang ilong at dalawang mata. So mamaya po ate pong idikod po yan at tulungan po natin pagdikod. Dyan po pwede kayo sa comment section ko po, pwede po natin tulungan sa pagdikod ang ating kasama dyan sa Lingayen na lugar. So napagandang lugar dyan, mga katiis. Okay po, ako po ay nagpapasalamat po ng taos puso. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga followers ko na nagtitiwala po sa aking mga pagdidikod, sa pag-analisa po. Ang aking mission naman po talaga, I'm not a perfect man. Hindi naman talaga yung pagdidikod, pag-analisa, hindi naman talaga 100% na yan ay tukoy po yung item po ng treasure item, kundi nagbabasa lang din tayo sa mga sign, symbols, and mga arrowhead po na dyan sa stone marker, mga katiits. So, isa pa, mga katiits, iba pa talaga po kung mayroon tayong treasure hunting equipment like metal detector and gold locator, mga katiits. Okay, speaking of gold locator, mga katiits, at mayroon po tayong made in Philippines na. Okay, good news dahil itong gold locator, mga katiits, ay mayroon ng history. May 8 nang na-hits na item ng treasure, ng Yamashita treasure item, mga katiits. At itong huli nga ay 2 gold bar na may tatak pang Burma gold bar, mga katiits. Ang gamit lamang po itong EBS gold locator, mga katiits. Ito po ay made in Philippines. Siyempre, pag made in Philippines, ang presyo nun ay presyong Pinoy, mga katiits. So ito na po yung ating pinakaintay na pwede tayo mag-avail ng treasure hunting equipment sa Pilipinas, at meron na tayong pagpipilian, at unlike diyan sa imported na galing sa mga bansa at talaga napakamahal naman. At ito, locator po natin at in demand ngayon dahil nga napakalakas po nito dahil may 3 ng history nga, may 3 ng 8 ng nakahits po, at yung huli ay 2 gold bar na ang tatak ay Burma. Dyan ay nakuha dyan, na-detect gamit lamang po itong EBS gold locator na gawa ni Mr. Rolly Adlaon Luok dyan sa Davao de Oro. Ito, mga katiits, ay atin ang umpisahan sa pagdikod. So ito pong napapansin ko ay hugis, para siyang face marker, ang pwedeng skull marker din. So kayo na lang, mga katiits, kung ano po yung pinakahugis po talaga itong So ito po, mayroon siyang mata, may 2 ilong. Okay po, sa mga sabi nga, may mga tinatawag na spoke hole, yung mga butas. Yung mga butas kasi, mga katiits, pwede ring nagtutukoy ng item yan. So butas, di ganong kalaliman ng mga minsan mga
1 inches, 2 inches, o mayroon malalim 3 inches, 4 inches ang lalim. At may tinatawag na kaibigan na spoke hole na engrave siya, maluwag, tapos may butas sa gitna. Yun nga yung tinatawag na spoke. Ito po, pwede niyo pong sukatin yan. Pwede mag-determine yan ng distansya. Halimbawa, 2 meters, 3 meters, pwede niyan tutukoy ng distance yan ng item. Okay po, ito po isa pa kung napapansin, itong mata po na bandang kung atay harapin natin sa bandang kanan ay naka-pinpoint po ito sa bandang south area mga kate. So i-check nyo po yung south area ng 1 to hanggang 5 meters ang distansya mula din sa kanyang marker, mga stone marker na mukhang skull or mukhang itong face mark nito mga katiis. So, ganun din po yung isang mata niya. So, nakasipat siya pareho na pointin doon sa portion po ng south. So, tingnan nyo po ha. Baka mayroon pang mga bato ito na pwedeng may ganyan ding sign, may mata, may ilong, na pwedeng maging counter sign yan, counter markers pointing doon sa item. So, tingnan niyo po yung apak na sulok po nito, east, west, and south, and north mga ka-TH. Kasi nga, itong kanyang pagkapaling na tingin ay nakatingin po ito sa bandang west, sa bandang south, kahit nga yung kanyang ilong ay sa south din. So, focus kayo doon sa area po ng west, sa south. Try nyo po, i-detect nyo po yung area. Ang distansya po, 1 hanggang 5 meters. Tingnan po, baka may marker sign yan, counter sign na pwedeng dyan sa area mismo sa counter sign ang location po ng item. So, ganyan po. Mayroon din po akong napansin po, yung kanyang ilong ay in between west naman and south. Southwest naman yung kanyang nakaturo yung ano. So, i-check nyo din po sa distansya po ng 1 meter hanggang 5 meters yung in between sa palagitan po ng south and west mga ka-TH. So, lahat ng anggulo ay dapat titingnan natin kasi nga sa pagdidikod po ay talaga namang hindi naman tayo masabi na ito'y 100% na matukoy po natin yung pagdidikod at nagbabase lang din tayo sa mga arrowhead, sa mga markers, kung saan po yung nakatukoy, nakatingin o mga arrowhead nga niya ay doon mo tayo mag-focus mga TH. O baga mga TH, i-check nyo rin po mga TH itong mismong bato nito, mismong marker nito ng metal detector or gold locator. Kasi nga baka mayroong enclosed items po ito, enclosed rock item, pwede rin po yan. Pero sa tingin ko mga TH yan, ito yung napakalaking big marker boulder to mga ka-TH ay ang item sa mga ka-TH ay medyo distansya po mga ka-TH. Pag mga ganito kasing malaki po ang kanyang marker, asahan nyo po yan ay nasa malayo po yung kanyang item po mga ka-TH. At depende na rin mga ka-TH yan sa positioning at sa kanyang mga sign, symbols at mga markers mga ka-TH. So, pwede nyo po yung sa apat na sulok dyan, east, west, and north, and south, try nyo po i-locate po yan sa distansya po ng 1 to hanggang 5 meters. Gamitan nyo po ng gold locator or metal detector mga ka-TH. So mga TH, talaga namang ang pagdidikod po, hindi po rin natin talaga maasahan na 100% ay tukoy po yung items kasi nga nagbabase lang po tayo sa mga signs and symbols at sa mga arrowhead po mula dyan sa stone marker na ito mga ka-TH. So, ito yung mga ka-TH ay isa namang napakagandang marker nito dahil nga
sundan nyo lang po yung kanyang tingin kasi nga talaga ito ay nakapoint po ito sa may south and east mga ka-TH. So itry nyo po kasi nga itong sa tingin ko naman bigano kasing malaki itong pagka-picture nito. Parang tubig na po yung bandang baba ng konti. At itong tinuturo, itong sipat po, itong dalawang mata na nakatingin ay sa bandang kanyang at lupa na. So, ibig sabihin, posible po i-detect po yung area ng 1 hanggang 5 meters dyan sa palagitaan po ng south and east mga ka-TH. So, ito po, bantayan nyo po, baka dyan po posible yung item mga ka-TH. So, sana po ay ating nabigyan po ng linaw na idikod po natin ng tama at malukit na po yung item ng ating ka-TH na pinadala po ang picture nito para sa pagdidikod po mga ka-TH. At yung mga ka-TH po nating pwede kayong mag-comments po sa baba ko sa comment section. Pwede niyo tulungan sa pagdikod po yung ating ka-TH na pinadalang picture para sa pagdikod po ng treasure item. Pwede po comments lang po kayo sa baba sa aking comment section para matulungan po ang ating ka-TH sa pag-analyze at pagdidikod po ng kanyang pinadalang picture po na stone markers mga ka-TH. Okay po mga ka-TH, ako po ay nagpapasalamat po ng marami sa mga followers ko, sa mga subscribers ko. Bagamat ang aking YouTube channel ay napakaliit pa lamang, sana ay ako po ay matulungan na medyo lumaki-laki naman po yung aking YouTube channel. Ito pa nga ay halos wala pa ako sa kalahati sa aking mga subscriber po. Alam ko naman mga TH ay nariyan kayo. Handa kayong tumulong sa mga baguhan pa lang tulad ko mga ka-TH. So mga ka-TH ay ako po ay talagang nagpapasalamat po sa inyo sa inyong walang sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel. Harinawa po tayo pagpalain ni Lord. Lahat ng po ng treasure hunter ay maka-hits na po sa mga Yamashita treasure po kung saan ay nandito po sa ating bansa sa Pilipinas mga ka-TH. Okay po mga ka-TH ay aking pong pinasasalamatan po ang isa natong kaibigan nga si Mr. Rolly Adlawon Luok sa kanyang gawang Made in Philippines na ABS Gold Locator na ngayon po ay in demand po at isa po siya sa pinaka kilala ng Made in Philippines na locator mga ka-TH. Dahil nga mayroon ng history na 8 item na ang na-hits noon. Yung huli nga ay 2 gold bar na may tatakpan na Burma dyan sa may Davao de Oro. Gamit lamang po itong ABS Gold Locator na gawa mismo ni Rolly Adlawon Luok. Okay, maraming salamat po mga ka-TH. Muli, thank you so much for watching. Harinawa tayo pagpalain ng puong may kapal. Thank you so much again. God bless us always.